Okay mga kanoisy, next video. Dahil meron silang protektor o sinasandalan ng malalaking tao sa gobyerno. Grabe no. Dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao dahil saan tayo tatakbo, no? Kahit na manghuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ehensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. So kumusta mga kanoisy, welcome back sa ating YouTube channel Pilipinaisy. So ngayong araw guys, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Guo. So mula ang video ito kay Kabayan News PH. Ito pamagat na kakapasok lang, nabunyag na. Mayor Alice Guo, kinanta ang protector Sen Gatchalian, may siniwalat. So yan yung panonorin natin. So bago natin simulan, Kabayan News PH, support nyo yan. Also credits na rin sa Senate of the Philippines. At syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinaisy. So hindi na natin ito patatagalin pa, pagkaagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, nabunyag na Mayor Alice Guo, ikinanta ang protector Sen Gatchalian, may siniwalat. So, like, comment, share, subscribe. Start. Mga kabayan, ibinunyag ni Senator Win Gatchalian ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na kasabwat ng mga Chinese national na nagmamay-ari at nag-ooperate ng Pugo Hub dyan sa Banban Tarlac. Grabe, Sabi no? ni Gatchalian, nagtataka siya kung bakit malakas ang loob ng mga negosyanteng Chinese na mag-operate ng mga ganitong Pugo Hub sa bansa kung saan ay natuklasan nila na puro illegal ang mga activities na ginagawa dito. Alam nila, Actually, obvious naman talaga na meron talagang protector dyan. Ang tanong lang talaga dyan, paano mahuhuli yan? Kasi syempre maingat din yung mga taong yan eh. Pero sana nga matuntun din yung mga hinayu parks na yan. Hinayu parks to. kung mahuhuli sila, meron silang koneksyon sa taas. Grabe, no? Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. Grabe. So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin at makakawala rin. Grabe, no? Parang movie lang talaga siya, or mga teleserye, no? Na kaya lumalakas ang loob ng mga sindikato dito sa bansa kasi nababayaran eh. Yan yung isa sa pinaka nakakalungkot talaga. Kaya kung ako talaga yung masusunod, dapat talaga yung mga tiwali ng gobyerno ay bitayin. Ako. Dagdag pa ng senador na kailangan na talagang mabunyag at matuldukan ang mga opisyal ng pamahalaan na nakikipagsabuatan sa mga negosyanteng Chino dahil kahit anong gawin ng gobyerno na pagsalakay o pag-raid sa mga illegal na puguhab sa bansa, tila paulit-ulit lang nila itong gagawin Tama. dahil meron silang protektor o sinasandalan ng malalaking tao sa gobyerno. Grabe, no? Dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao dahil saan tayo tatakbo, no? Kahit na manghuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ehensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Sabi nga Kaya dapat pang bitayin talaga. ng PAOK, sa loob nitong bagong team ng PAOK, 4 na raid na ang nagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga, Sa huli, sinabi ni Gatchalian na dapat na talagang iban sa bansa ang mga pugo operation dahil lalong lalala ang mga illegal na gawain kung saan ay mga banyagang Chino pa ang naghahari at nag-ooperate ng mga ito kung saan ay may kasalukuyan pang problemang kinakaharap ang bansa kaugnay Sa naman China. sa usapin at pinag-aagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea at sa patuloy na pangbubuli ng China sa ating mga Coast Guard. Kaya nga sabi dapat walain talaga lahat ng pogo tapos panagutin, ikulong ng panghabang buhay para matapos na yung problema natin para yun, problema yung China kung sana sila kukuha ng intel. ko nga, paulit-ulit lang to at hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. Tama. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon itong si Atty. Harry Roque kaugnay sa isinagawang raid ng mga otoridad kasama ang ilang senador dyan nga po sa Maya Pugo Hub na nadiskubre sa Banban Tarlac. Sabi ni Roque, nagtataka siya kung bakit hindi makasuhan ang mga negosyanteng Chinese kung talagang may mga illegal sila nga natagpuan at nadiskubre sa nasabing operasyon. Kaya dahil nga merong mga tiwaling gobyerno rin na mukharing mga pera na nagpapabayad rin. My goodness. Sabi nila may mga illegal. Kung may mga illegal dyan, lahat po ng mga Chino na nahuli, nagtatrabaho doon sa Banban, dineport sa China, except for one, na merong hinaharap na kaso ng estafa. Ang tanong ko, kung doon sa raid na ginawa nila sa Banban, may illegal silang nadiskubre, bakit hindi nila kinasuhan yung mga Chinese at pinayagan nilang umuwi? Ano ang masasabi? Kaya nga agree ako dun sa'yo, Mr. Harry Roque. Bakit dinedeport lang? Yan talaga yung up until now, isa sa pinakatanong ko na parang I think unfair yun sa atin kasi
dito sila gumagawa ng kalokohan tapos i-deport lang sila. Dapat nga pahirapan pa talaga yan dito or yung paglinisin talaga or basta dito para matuto naman sila ba. Kasi kung sa atin dito tapos i-deport lang, sobrang smooth eh. mo dito kabayan, sino-sino nga ba ang mga opisyal ng gobyerno na kasabwat ni Banban Mayor Sino Alice yan? Go at mga negosyanteng Chino sa bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Okay. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe Yan, supportahan nyo yan guys, Kabayan News PH. Subscribe. button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Okay. Maraming pong salamat. Ang Shoutouts. aking unang impression, lalo na ikinagugulat ko, merong 14 na villas doon. No? Isang villa is worth 44 million. Wow. At kompleto, andun si She at yung ibang mga kasamahan Yaman. natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. No? At yung villa na pinuntahan natin, doon nakatira yung mastermind. Hala. Doon nakatira yung pinaka-ulo, no? Na nakatakas. Doon sa pag-grade nila, yung pinaka-mastermind nakatakas. Yung Nakatakas o pinatakas? Tatanong lang naman. second in command nahuli, pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na meron palang mga tunnel sa ilalim. Grabe, May no? mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. No? So Escape route, makikita kumbaga. natin na itong mga, at itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa Grabe. ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. So, ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito, at dito na maninirahan permanently. Bakit ka Grabe. naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, Yan. Kasi, nakapasok na nga. Yun nga, yung pinaniniwalaan na si Samkain Alice Go yung nagpuprotekta dyan. Pero yun, hindi pa naman yan proven. So, actually, nasa sa kanya pa nga yun eh, yung innocent until proven guilty. Kaya nga tayo dito eh, sobrang nanggigigil na talaga ano kasi wala eh, sobrang maingat din talaga ni Mayor Alice Go sa pagsagot min. Ayaw niya talagang magbitiw ng salita. Pero yun nga lang, di niya din napagtanto ano, na mas lalong dudumi yung imahe niya. Goodness. alam nila kung mahuhuli sila, meron silang koneksyon sa taas. No? Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino yung Banggitin na. based on the briefing and information na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. Grabe. So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin at makakawala rin ako. So yun, shout out sa mga otoridad natin na bayaran ano. May araw din kayo. Sana nga kapag ka ibalik yung kunyari bitay or whatsoever, kayo yung mauna. Kasi my goodness, kayo yung samkain salot dito sa bansa eh. Biro mo isang villa 44 million. Yung buong compound na yon, nakita ko na siguro mahina billion ang investment doon eh. No, mahina 1 billion doon. Malaki ang nakita nyo noon, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang May wig impression ko diyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. Tama. Kung alam mo na makukulong ka rin. No? So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao eh. Dahil saan tayo tatakbo? No? Kahit na manghuli ng E di magbuo tayo ng task force na pupuksa din dyan sa mga magpuprotekta din sa Pogo. 'Di ba? Parang detective eh. 'Di ba? Ganun na lang. Bubuo tayo ng task force Agila. Yan yung huhuli din or tawag dyan. Mapapanagutin din yung mga puprotekta dyan sa Pogo. 'Di ba? Madali lang naman siguro yan kasi halimbawa pwede nyo namang i-trace yan na halimbawa ganito. Itong Pogo nahuli to. So sinong halimbawa pinasara. So sinong humuli nito, sinong nagpasara? 'Di ba? I-trace nyo tapos ganyan naman. Bakit naman naibalik to? So alams na sino yung Samkain protector. But I think hindi yun ganun kadali Pasensya na, nagsasuggest lang naman ako or bida-bida lang yung ba. So maybe ganun pwede yun or yun. Kayo any suggestions din para matulungan din natin yung natin paano masolusyonan yan. Comment down below.
manguhuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ahensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Sabi nga kahapon ng PAOK, sa loob nitong bagong team ng PAOK, 4 na raid na ang nagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nakikita nila yung ganitong klaseng operasyon. At meron pa raw Big silang fish pala yan. meron pa silang sinasurveillance na 100 na ganitong operations pa, no? So 100? Putik na yan, ang dami niya na. Ilang Alice Go pa ba yung nag-ooperate ngayon? Sabi, kakakilabot kaya nga sabi ko nga, paulit-ulit lang to at hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. Sir, Okay. privately, in-identify po ba ng PAO kung sino yung connection or protector nitong mga taga-Pogo? Meron silang mga names, no, pictures, but of course I cannot disclose that ngayon. Bakit? Pero nagulat ako. Dapat i-disclose na yan ngayon para mataranta na sila. Pati yung mga other establishment. Pero yun, I think it's protocol. So, sundin na lang din natin. Yung rage lang talaga ng kasi wala, nakakagigil talaga tong issue to. Actually, kinalabutan ako dahil yun na nga, no? Mitsu. Itong mga taong to, alam rin nila maglagay eh. Alam rin nila manuhol. Alam rin nila sino kakausapin. No? Nak- At malaki yung pera na umiikot, kaya meron din silang kakayahan na Grabe. gawin itong mga ito. At kaya nga, isip ko, ang lakas naman nila magpatayo ng bilyon na bilyon na pasilidad doon. May na pera illegal ang ginagawa. Walang legal na ginagawa doon. Walang Pogo It's just purely love scam, crypto scam. At Grabe, wala tong Pogo, min. Parang front lang daw yun. My God. pamang mga scamming activities ang ginagawa nila doon. Wala yung Pogo talaga. Wala yung gaming. Puro Pero scam. registered sila as Grabe. Pogo. They are duly registered sa ilalim ng PAGCOR. Merong PAGCOR office doon na pinuntahan namin, pinakita ng PAOK. Merong 24/7 PAGCOR personnel na nandoon. Pero nakalusot pa rin itong scamming activity nitong Grabe. Shuyan Technologies. Ngayon, pag-usapan natin yung connection So yun lang naman guys, kita nyo naman yun. Again, from Kabayan News PH, supportahan nyo yan. Panoorin nyo yung full video nito, nasa link, nasa description ng original video link. Tapos yun, supportahan nyo. Credits na rin sa Senate of the Philippines, Kabayan News PH. At syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman, yun. Actually, sobrang nakakakilabot siya. To the point na, parang naging Lenny. Nakakakilabot talaga siya, min. Tama nga yung hinala natin na yun nga, may malaking protector talaga tong operasyong to. Grabe, no? Kapag dumadaan na sa mga otoridad, parang parang kini-cleanse nila or kino-cover up nila. Actually, parang mga movies or mga teleserye lang siya eh. Nagagaya nila. Ang nakakalungkot pa dito, ang gumagawa nito, mga Chinese, mga banyaga na basang-basa na nila kung ano yung galawan natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Nakakalungkot yun, men. Yung tipong banyaga yung nagkukontrol sa bansa natin gamit ang pera. Kailan kaya? No, hindi ko naman nilalahat na yung mga officials natin dito or yung mga government officials ay nagpapasilaw talaga sa pera. But meron talaga, min eh. Meron talaga. Tapos ang nakakalungkot pa dyan, mga big time pa yung mga sinusupport nila. Yung napanood ko nga na video kanina, meron pa tayong mga otoridad na nagpo-protect sa mga tawag dyan, mga Chinese. Like, grabe, no? Ganun na pala ngayon kapag ka may pera doon ang samba, kahit na banyaga pa yan. Grabe yun. Nakakalungkot pa dito yung mga pinagagagawa nila dyan sa Pogo. Sabi ko na nga ba eh. Dahil nga sa sobrang lakas ng protector nito, kaya itong si Mayor Alice Go siguro, sobrang sobrang lakas ng loob niya. Kaya siguro, yan din kasi yung napapansin ng karamihan na grabe, no? Sobrang niya lang, kampante niya lang. Like, yung pangalan ng bill ng kuryente sa kanya pa rin, yung lupa sa kanya pa rin, nakabili siya ng mga helicopter whatsoever. Like, parang transparent siya ba sa operasyong to? Like, kung halong katin talaga ang
mga nangyayari dyan sa Pogo, lilitaw at lilitaw talaga yung pangalan ni Mayor Alice Go. Tapos yun nga sabi dito ni Sir na kaya siguro malakas ang loob nila kasi aware sila na may puprotekta sa kanila. Siguro ang hindi lang nila natansya dito, hindi habang buhay na may puprotekta sa kanila. Kasi nga, papalit-palit yung administrasyon. 'Di ba? Ngayon, ibang administrasyon na, Marcos. Tapos alam naman natin na simula nung nagkaroon ng sigalot dyan sa West Philippine Sea, I mean lumala yung tension, ay mas lalo tayong or pinaigting natin yung pag-search or paghalongkat or pag-expose talaga sa mga Chinese na parang may binabalak na masama dito sa loob ng bansa. At eto nga, yung sa Cagayan, yung 16,000 students, eto, si Mayor Alice Go. Nalungkat sila ngayon. Kakalungkot. Nakakakilabot, nakakalungkot. Like, grabe ano. Parang nanonood lang tayo ng movie, men, na may nagpoprotekta. Mga malalaki pa yung rank. Tapos ayaw pang pangalanan nila, sir. So sana ano na lang, bulagaan na lang. Tapos pagbayaran talaga yung mga yan. Like, life sentence talaga yung mga parusa ng mga yan. Para naman magtanda. No? Sana naman yung sumunod na mga ano dyan, mga maghahandle dyan ay ayusin na nila yung trabaho nila. Huwag silang magpapasilaw sa pera. So hanggang dito na lang muna. Kabayan News PH, Filipinoise, and Senate of the Philippines. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.